Hello everyone, I am the world's highest IQ record holder, Young Woo Kim. Why is Jesus Christ God? I have simple, logical, and scientific answer. First, Jesus Christ clearly said he was God. He forgave sins, accepted worship, and said, I and the Father are one. If this is not true, he would be a liar or insane. But his teachings, actions, and influence on history prove otherwise. Second, Jesus rose from the dead. This is not just a belief, it is supported by historical evidence. The tomb was empty, and many people claimed to see him alive. Even enemies of Christianity couldn't explain. His followers were willing to die because they were sure he defeated death. Third, science says the universe had a beginning, the Big Bang. Everything that begins to exist has a cause. So, the universe needs a cause beyond the time, space, and matter. That cause must be powerful, intelligent, and personal, like a mind. Human reason, morality, and free will also point to something beyond physics. Jesus matches that logic, God entering his own creation to reveal truth and love. So, using reason, history, and science, the best conclusion is this: Jesus Christ is God. Thank you. Si Yang Hoon Kim ay mayroong pinakamataas na IQ sa kasaysayan at sa kasalukuyan. Mas mataas pa yung IQ niya kaysa kay Albert Einstein at kay Elon Musk. Dahil si Elon Musk mayroon lamang 155 to 160 IQ. At si Albert Einstein ay mayroong 160 IQ. Si Yang Hoon Kim naman ay mayroong 276 IQ. So, napakataas po ng IQ na ito kung titingnan po natin. Pero ang nakakabilib dito ay siya ay naniniwala na si Kristo ay Diyos. At gumamit siya ng biblical accounts, gaya sa sinabi ng Panginoong Hesukristo na I and my Father are one. Yan ay matibay na claim ng Panginoong Hesukristo na ang Ama at siya ay may iisang pagka-Diyos. At sinabi pa nga ng Panginoong Hesukristo, before Abraham was, I am. Ibig sabihin, bago pa siya pumasok sa sanlibutan, bago siya nagkatawang tao, siya ay umiral na. At sinabi pa nga ng Biblia na siya ang pinagmulan ng lahat ng mga bagay. Kaya kung pagbabasihan natin ang Biblia, kung aaralin natin mabuti, ang konklusyon talaga lalabas na si Kristo ay Diyos. Pangalawang ginamit ni Yang Hoon Kim bilang patunay na si Kristo ay Diyos ay ang historical record na si Kristo nga ay totoong nabuhay muli mula sa mga patay. Ito ay matibay din na ebidensya upang maging patunay na si Kristo ay Diyos. Sapagkat ang sabi ng Biblia, without the resurrection, kung si Kristo ay hindi nabuhay muli mula sa mga patay, ang ating pananampalataya ay magiging walang kabuluhan. Ayon sa mga scholars, 99% of scholars ay naniniwala na mayroong Kristo na buhay 2,000 years ago at nabuhay muli mula sa mga patay. Yan po ay historical record na hindi mabali ni numan. Pangatlong ginamit ni Yang Hoon Kim ay scientific evidence or scientific argument na sinasabi niya ang lahat ng mga bagay ay may pinagmulan at credit niya ito sa Panginoong Hesukristo. Ang sanlibutang kanyang ginawa, siya ay pumasok dito at nagkatawang tao. Pang-apat niyang ginamit ay moral argument. Dahil hindi natin masasabi na moralidad yung isang bagay o ang isang ginawa ng isang tao kung walang pinagmulan. Ibig sabihin, may author talaga ng moralidad. Kasi hindi natin malalaman kung ano ang tama at mali kung walang pinagmulan ng moralidad. At naniniwala po tayo na ang moralidad ay nanggaling sa Diyos. Ito ay disenyo ng Diyos. Dahil ang ating pag-iisip ay hindi naman ito nahawakan, hindi ito nakikita. Puro nag-exist. Hindi ito binubuo ng makinarya, hindi ito binubuo ng chemicals. Kaya kung mayroon ng pinagmulan ng moralidad, yun ang Diyos na lumalang ng lahat ng mga bagay, na nagkatawang tao at nabuhay muli sa ikatlong araw. Kaya makikita natin ito kay Yang Hoon Kim
na hindi hadlang ang pagiging matalino, ang pagiging mataas na IQ para baliwalain ang existence ng Diyos. Marami kasi ngayon na maraming mga scientists na tumalino lang, marami lang na pag-aralan, binabaliwanan na nila ang Diyos at hindi na sila naniniwala sa Diyos. Pero kung titignan natin historically and scientifically, magpapatunay mismo na may totoong Diyos or may umiiral na Diyos. Sapagkat ang lahat ng mga bagay ay hindi umiiral kung walang pinagmulan.